Loads magandang buhay, meron tayong 2900. Bali, hindi na i-history sa atin yung problema. Okay, diniagnose lang natin. At ang napansin ko sa kanya, ito, napalitan na yung kanyang protector diode. Yung protector diode na yan, Lodi, kung halimbawa magkabaliktad kayo ng polarity sa pagkakabit at pumutok yan, pwede nyong ikat yan at sisindi pa rin ito. Kahit wag nyong palitan. Ang kasarapan na kasi ng protector diode, itong ganito, kahit anong diode naman pwedeng ilagay nyo dyan. Basta ang importante, siya yung maghaharang ng baliktad na polarity para may pagkakataon na maputol ang inyong fuse. Okay? Ito ang trabaho niyan. Walang kinalaman sa power to. Kundi, itong protector diode na to ay siya lang yung nagsisilbing pinaka-security. Or kung halimbawa sa bangko, bago nila mapasok yung bangko, tuluyang malimas yung karga ng bangko, mayroon muna silang dadaan ng security. Ito yung Lodi. Yan. Yang protector diode na yan. Ganon din sa electronics, bago pumasok yung ating tinatawag na change polarity o yung baliktad na polarity, ito muna yung magsisilbing pangharang doon sa hindi tamang pagpasok ng voltahe o yung baliktad na voltahe para putulin yung fuse. Kung hindi man makayanan, maganda nga to, Lodi, itong nilagay nila malaki. Mas malaki, mas maganda yung protection. Mas mapuputol yung fuse na ilalagay nyo dun sa may mismong ito. Ayan. Mas mabilis niyang putulin yung fuse doon at hindi masyadong apektado itong ating system board. Ayan, yung buong board na yan. Kasi nga, Lodi, ayun, na-diagnose ko siya. Okay, meron tayong pinalitan dito. Nagpalitan tayo ng 12 to 8 volts. Ayan. Tinap ko na yan. At yung nasa ilalim ay yan yung sira. Tapos nagpalit na rin tayo ng audio. Okay. Audio amplifier o yung audio IC. Pinalitan na rin natin yan. Dahil wala siyang audio lumalabas. Pero ganoon pa rin, wala pa rin lumalabas na audio. Sa ngayon, yung audio ang pinoproblema ko dito. Tapos, ang isa pa ay dito. Ayan. Yung output dito para sa trigger doon sa finals para maglabas ng power output o RF yan, signal. Okay? So, bali, walang trigger dito banda. Same ng mga problema ng ating Yaesu. Dito, yung output, yung trigger. Tapos, may mga problema sa ilalim pa yan, sigurado. Kasi yung isang chipset, ayun, nasa ilalim, ay pinalitan din nila. So, bali, no power din siya. Sabi ng kaibigan natin, nagpa-power, pero na-check ko yung kanyang ribbon wire. Ayan. Pinalitan nila yan. Pero kahit anong gawin nilang palit dito, yung ribbon wire na yan, kung may problema pa naman dito sa may board, sa may regulator system, ay wala tayong magagawa dyan. Kahit anong pagpalabas natin ng ilaw, kung ano-ano pang mga gusto nating palabasin, ay hindi lalabas kahit sabihin natin bago yung ating flex. Kasi kung minsan, Lodi, may mga issue din na nandito sa may flex. Ayan. Pagkaputol yan, talagang may conflict. Hindi makakapagtrabaho na mabuti yung ating CPU. With warranty pa yun, yung CPU na yun. Tinest lang natin, Lodi, kasi nga no choice ako eh. Last resort doon ako sa CPU niyang dati. May problema, kaya pinalitan ko ng CPU. Ayun, nag-power siya. Pero nung pinalitan ko ng CPU, wala siyang backlight, wala siyang ni sign of response. Pero nagpa-power. Kaya nagpalit ako dito sa may regulator. Kulang yung 8 volts na pumapasok. At the same time, meron pang problema doon sa may ilalim, Lodi. May mga parts pa tayong pwedeng palitan doon para manumbalik. Kasi pagka piniga siya na walang finals, dumidilim. Ayan. Pero importante, nabuhay na siya. Meron tayong pagkakataon para ma-diagnose yung mga ibang problema pa niya. Mas maganda kasi, Lodi, kung mag voltage check tayo, mag-voltahe sa multi-tester kung umaandar din yung radio. Mas mahirap kasi mag-voltahe, Lodi, kung wala mang andar yung radio. Ito. Kasi nga, pagka naka-andar yung radio, alam natin kung syempre, sa may transistor, sa may IC, alamin natin yung pumapasok na volts DC, kung alin yung main power na pinapasok natin sa kanyang pigtail, ibig kong sabihin, na DC, ganyan. Kung halimbawa 12, 0, tapos out, mga ganyan. Kailangan alamin din natin yung output mismo. Sa may 12, walang problema sa entrada. Alang trabaho yun. Kasi mismong main yun eh. Sa may dito lang, G and output, ito lang ang importante dito.
para syempre malaman natin kung buo ba yung pyesa na yon, kung na-deliver ba niya mabuti sa kanyang tatrabahuan. Okay? So, ang problema natin ngayon dito, Lodi, ay yun nga, yung audio muna na naman. Check ko yung audio niya, pero yung amplifier, hindi ko titigilan yan. Nakapagpalit na ako ng amplifier niya. Ayan, nag-tap-tap muna ako kasi pangsamantala lang naman yan, hindi pa naman permanent yan na ikakabit. Kung halimbawa, makapagpalabas ako at ma-diagnose ko yung board na kung nasaan yung sira niyan, tsaka natin ipipermanente itong mga pyesang pinalitan natin. O kaya magpapalit tayo ng panibago kasi nga itong mga to pang testing natin ay medyo tinamaan din, nabugbog. Okay? Kasi may yung mga pang testing natin kung minsan hindi natin pwedeng iulit kasi kung minsan nagkakaroon ng leak yan, inaabuso sila. Bali, nakakayanan lang nila yung force o yung pwersa na pag-test natin kasi nga pinipilit. Kaya nito, overheat na ito, napaka sobrang init na niya. Ayan, kasi nga siyempre may mga sira dyan sa board. Ayan. Kaya pinipilit na lang din niya umandar. Pagka natupok yan, papalitan na naman natin ng panibago para additional uli. O ibig kong sabihin, magampanan uli niya yung trabaho niya para ma-diagnose natin tuluyan to para umaandar lang yung radio. Okay, yung regulator na yan, Lodi, pagkasira to, ayan, maaring open, maaring busted ito. Pagka open, Lodi, ang sinyalis niya, ang sintomas ay wala kayong 8 volts sa buong system. At wala rin kayong 5 volts. Meron man 3 volts mahina, 4 volts mahina. Hindi kakayanin yun. Kailangan 5 volts, mga ganyan, 8 volts. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dito, Lodi, idadiagnose ko kung yun lang naman, panghuling segment natin dito, idadiagnose ko lang siya kung saan natin pwedeng kunin yung audio o ibig kong sabihin, i-check natin kung buo pa yung kanyang EF, yung audio na dumideliver sa kausap, kung mayroon man lang siyang kaunting raster na mapapalabas tayo dito. Okay? So, gagamit tayo dito ngayon ng amplifier na malaki dahil wala akong portable na amplifier, Lodi. Yung gaya ng mga Bluetooth, mga ganyan. Ito na lang ang gagamitin natin muna pang trace sa audio. So, gagamit tayo ng amplifier. Ayan. Ito. Nakaset na yan, amplifier, then speaker. May speaker tayo dyan. Wala ang problema, Lodi, pang trace lang naman yan Kung mayroong raster tayong mapapalabas kahit konti. O kaya, maaari nating receivean mamaya yung ating ito, radio. Re-receivean natin yan kung mayroong lalabas doon sa speaker natin. Okay, Lods, madali lang naman i-trace yung mga IC natin kung nasaan yung mga pin out nila. Ayan, alamin nyo kung anong part number. Gaya nyan, 25 yung dulo, 4425, LA 4425. Ito, Lodi, yung input. Ayan. Tapos, speaker, dalawa, pwede pagsamahin yan. Then, ground and 12 volts. Ayan. Ito yung pinaka-importante, Lodi, yung dose niya. 12, 13, ayan ang pwedeng ipasok dito. May filter naman siya, Kaya nga, Lodi, yung mga nag-overvolt na mga radio, mabanggit ko lang, yung mga nagtatap ng 16 volts doon, medyo nahihirapan to. Ayan. Maraming pyesa dyan, Lodi, na hirap sa 16 volts dito banda. Kaya kung minsan, hina-hina lang tayo sa paggamit ng 16 volts. Kasi may kaibigan tayo na gumagamit ng 16 volts o 17 volts, good for racing. Lumalakas kasi loads talaga. Ayan. Ang power ng ganito. Nabanggit pa niya sa akin na ipapalo daw nila ng 130. Yung ganito na radio, na iwa 130 nila. Pero naka 17 volts sila. Pero sobrang, ibig sabihin, hirap na hirap naman yung radio natin. Kasi nga, yung mga ibang components dyan ay required lang naman talaga para sa 15, mga ganyan, pababa. Ayun, sa 15, Lodi, kasarapan lang pang modulate, mga ganyan. Pero kung iabuso pa natin hanggang ganong kataas, ay mahirapan na. Kasi kung minsan yung 17 volts, mismong main na yun Sa power supply kasi, mayroong tayong 16 volts, 19 volts. At yun naman yung pwede mong i-regulate para sa 13.8. Mga ganyan.
Kaya kung napapakinggan nyo, Lodi, ay meron tayong sounds, ayan, na naririnig dun sa amplifier. Kanya-kanya naman, Lodi, diskarte yan sa paggagawa. Ayan, iipit ko lang to. Yan. Okay. Okay. Kailangan, Lodi, naka-power on yung radio. Gaya nito. Ayan o. Ayan, kailangan naka-power on yung radyo nyo. Tsaka i-squelch nyo. Kailangan naka-busy. Ayan. Siyempre, para mag-raster sounds. Okay, naka-raster sounds na ako. Nakasagad na rin yung volume. Okay, check natin itusok to kung meron tayong mapapalabas na audio doon sa amplifier. Okay, sad to say ay wala. Okay, ngayon susubukan naman natin pumunta doon sa may mismong potentiometer. Alam nyo na kung nasaan yung potentiometer volume. Yun. Meron ako napalabas dito na mahinang audio. Okay. Siguro may pagkakataon to, may pag-asa pa tayo dito. Kasi nga, meron pa siyang audio lumabas na kaunti. Ayan. Kaya harap ko yung aking camera dun sa may speaker para marinig niyo yung raster. At andun na rin yung tinatawag na pagpitik ko dito sa radyo na to kung sakali man napalabas ko na yung receive. Siya nga pala, Lodi, wala ring receive to nung dumating. Wala ring transmit, mga ganyan. Medyo komplikado siya. Baka nabaliktad nga ito, Lodi, change polarity. Yan yung gagamitin nating speaker. Diyan lumalabas yung audio. Napakalaki. Kailangan maliit lang kasi dapat. Kaya lang wala akong maliit eh. Puro malalaki yung mga amplifier natin pang testing dito. Okay? Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound testing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kung napansin nyo, Lodi, ay meron tayong napalabas na audio doon. Narinig nyo sa may speaker. Kaya kumuha tayo ng ground dito. Tapos wala tayong nakuhang output mula dito. Ayan, ayan ang mahirap. Wala tayong output na nadali dito sa may mismong pin. Tanggalin na natin to, ha. Ayan, o. Wala tayong nadali mismo sa linya na yan. Okay, ayaw may sumbat nga. Okay, ayaw may focus. Okay, bali, sabi ko nga, Lodi, wala tayong anumang nakuhang maliit na audio dito. Ibig sabihin, yung linyang yan ay medyo tamado. May problema siguro yan. Hindi natin alam kung bakit nagkaroon ng problema yan. Kasi ito yung, pagkakalam ko, ito yung input ng amplifier. At ito yung speaker, ground, ganyan. Ang nakakuhanan lang natin ng maliit na audio, yung narinig nyo sa may speaker kanina, ay doon siya, Lodi, sa may mismong volume control potentiometer, kasi may output din dyan eh. Ayan, may pumupunta dyan na audio. Pagka nilakasan mo yung potentiometer, i-deliver niya naman dito sa may IC. Ayan. Tapos yung IC naman na yan ay ilalabas niya dito mismo sa speaker. Dito, maaaring external o maaaring speaker built-in. Ayan. So, Lodi, update ko kayo pagka kung ano man yung troubleshoot na magagawa natin dito.
o ano pa yung pyesa na mapapalitan natin, babalitaan ko kayo, okay? So hanggang dito muna siguro, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay. Thank you.